Pensonic. Problema nito, ayaw mag-on. Naka-standby red lang siya, ayaw mag-on. Yan. So pag ganito, buksan natin. 42 inches. Yan. So ganyan yung board niyan. So gagawin natin dito, check natin yung supply. Yung 12 volts natin, yung 5 volts natin, tapos yung 1.2 or 1.1, tapos yung 3.3 natin, saka yung 1.8 natin. Pag lahat ng supply na yan ay kompleto, ibig sabihin may problema yung board natin. Okay, so yan. Ground lang tayo dito. Tapos 12 volts natin, 11.9. Tapos yung 5 volts natin dito, yan, may 5 siya. Ito yung 1.1 natin or 1.2, mayroon din siya. Ito yung 3.3 natin, mayroon din siya. 1.8, mayroon din. So pag ganito, kompleto lahat ng supply pero ayaw mag-on, ibig sabihin sira na yung pinaka IC natin dito or yung program nito. So gagawin natin dito, maghahanap na lang tayo ng kaparehas na port nito. Tapos try natin ilipat yung memory nito. Pag na-trace natin na good yung memory, ibig sabihin itong IC ang may problema. So ginawa natin, ito yung board na nakuha natin. Tatak nito ay ito, Gangsklar na 32 inches. So ginawa natin yung original na memory ng Gangsklar, tinanggal natin, tapos nilipat natin dito yung memory ng board na ito. Ito yung board na sira. Yan. So kinuha natin yung memory dito, tapos nilipat natin dito. Try ngayon natin ito kung gagana ba yung memory niya dito sa board na ito. Okay, so yan na. Napalitan na natin yung board. So check ngayon natin yung 12. Okay. Tapos yung 5 natin. Okay rin. 1.2 natin. Okay. Tapos yung 3.3 natin dito. Ito, 3.3. At yung 1.8. Yan. So mapapansin nyo yung 1.8 natin ay wala, ano? Missing yung 1.8. So pag power on natin, try natin. Yan, so nagkaroon siya ng 1.8 nung nag power on tayo. At nag backlight na rin siya. Meron na siyang backlight. Yan. So bumukas na siya. Okay, so ganun lang. Pag nag check kayo ng board, alamin nyo lang kung ano ang supply ng board natin. Tapos tingnan nyo kung kompleto ba lahat ng supply or may missing na supply. Pag may missing, pwedeng yun lang problema. Pag kompleto naman ang supply, ngayon alamin nyo kung bakit kompleto at bakit yung supply na yan ay andyan na kaagad. May mga supply kasi tayo na pag saksak mo andoon na kaagad. Mayroon naman tayong supply na pag sinaksak mo magkakaroon yan, pero dapat mawawala rin pag nag-standby na siya. Okay, so ibig sabihin nito, buo yung ating memory at ito ang may problema dyan sa board na ito. So ito yung sira na board, walang pangalan. Ito yung sa atin na board, yung pinalit natin. Check ngayon natin yung display. Tingnan natin kung normal yung display, kung buo pa ba yung salamin nito or sira na. Yun, no? Normal pa yung display, ano? Buo pa yung salamin. Okay. So pag ganito, kahit nagpalit tayo ng main board, dahil yung program ng original na board kinuha natin, wala na tayong babaguhin sa service mode nito. Kung ano yung dati niyang setup, yun pa rin yung lalabas doon sa screen niya. Okay. So ito, may ilaw na siya. Power on natin. Yun, nag-iba na yung ilaw niya. At lumabas na yung Pensonic. Yan.
Mayroon na siyang display. Okay. So yun lang ginawa natin dito. Palit lang board at lipat program. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.